Patuloy pa rin umano ang pananatili ng China Coast Guard Vessel 5,901, The Monster, sa Sabine Shoal. Kahapon nang una nang iniulat ni dating US Air Force Colonel at dating Defense Attaché Ray Powell ang pananatili ng naturang barko sa WPS at pagbabanta sa Philippine Coast Guard Vessel na BRP Teresa Magbanua. Sa huling update ng maritime security expert, ang monster ship umano ng China ay mayroon lamang 600 meters ang layo mula sa Teresa Magbanua na kapwa nasa loob ng WPS. Ang BRP Teresa Magbanua ay dati nang nakaistasyon sa Escoda Shoal mula pa noong Abril at nagbabantay sa mga napaulat na reclamation activities ng China sa lugar. Ang Escoda Shoal ay may layong 75 nautical miles o 140 kilometro mula sa Palawan. Ito ay nasa ilalim pa rin ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Nitong Miyerkules, July 5 nang kinumpirma ng PhilNavy ang pagbabalik ng monster ship sa Ayungin Shoal ngunit agad tumungo sa iba pang maritime features ng bansa. Si Madam Kwan. Sino ba yun? Si Madam Ma'am Relisa. Ano? Ma'am Relisa Lucena, ng Yakap ng Magulang. Kasi idol ko yan, na talagang, kumbaga yung isip namin, iisa yung kaisipan namin. Actually, hindi nyo natatanong, sir, or hindi nyo nasusubaybayan. Nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, Vanguard of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Pero before that, sir, kasi baka magtampo sa akin pala yung aking executive secretary ng aming guerrilla forces. Na kung pwede daw, sir, ay banggitin ninyo, kung po pwede, banggitin nyo, mag-subscribe ang ating Pilipino sa Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Na kung saan, ito yung TV ng ating Pilipino na maghahanda kung sakaling pumutok ang gera para suportahan natin ang armed forces. Okay. Franz Castro and Sator Ocampo, mga number 1 in mortal kong kaawayan. Kung kilala nyo si General Palparan, isa ako sa operation officer niya, but before Palparan, talagang sinasalubong ko na yan sila sa Central Luzon. Yan si Franz Castro at saka Sator Ocampo. Number 1 kung binibira yan sa mga barabarangay. Talaga mga kriminal yan. Ang problema nga lang kasi ang batas natin, malambot siya at saka may mga under threat. So, salamat sa Panginoon na nasintensya na verdict, convicted. Yung dalawa na yan na mga kidnapper. Actually, kidnapper yan simpleng pagkikidnap nila. Pero bago ko tapusin nga pala yan, naalala ko kasi itong ating Isiminay ay kontra talaga ng CPP-NP. Sila ang dahilan. Kaya ang Isiminay napaalis sa mainstream media ang Isiminay dahil dyan sa dalawa. Dahil dyan sa dalawa na yan, dyan sa Makabayan Black na yan, talagang may kasalanan dito. Talagang galit na galit ako. Si Congressman Speaker Romualdez, yan yung may sala dyan, katutulang. Pero salamat naman sa kanilang administrasyon na sintensyahan. Kaya nga yung mga congressman dyan na katulad si matatanda ko, Romualdez and si Congressman Acop na congressman namin niya dito sa aming distrito sa Antipolo City, na even though idol ko siya, pero galit na galit ako na challenge niya si Dr. Badoy, na challenge sa sarili niya bilang isang professor, isang doktor, isang professional, bilang militar or police. Kino-compare niya sarili niya. Never compare kasi iba yung mission ni Dr. Abadoy
iba rin yung mission ni Congressman ako bilang isang pulis. Never mo i-compare yan. Magkaiba talaga. Pero sa totoo lang, in fairness, kay Secretary Badoy at saka kay Eric, in fairness sa kanilang dalawa, ungas yung mga congressman na yan. Biruin mo, ito yung pangarap ko. Pangarap ko pa noon nang nasa serbisyo pa ako, na sana mayroong tao from the national government lalabas na propaganda na tatapatan ang Makabayan Black. Dahil noon sa panahon namin, walang nagsasalita sa amin na nagtatanggol sa AFP. Lahat sila, Gabriela, binabanatan ng AFP. Pero sa panahon namin, wala. Kaya kami, on the ground, kasama namin si General Palparan. Kaya nakulong si General Palparan. Dahil pinagtulungan nila si General Palparan. Witness ako dyan. Kaya ako nga lang, ang isang sundalo nag-witness kay General Palparan sa korte. Ako ang nag-witness. Kaya galit na galit ako dyan sa mga hinayupak na yan na mga sinungaling. Mga sinungaling. Si Franz Castro at saka yung Satoru Campo. Sarap ipag-umpog yan eh. Easy. Napaka-sinungaling yan. Alam mo bakit napaka-sinungaling? Lahat yung lumalabas sa bibig nila, walang katotohanan. Sinungaling mga tao na yan. Pag nagsalita sa Congress, mabuti na lang. Wala akong pangarap na maging congressman. Kasi kung naging congressman ako, kaming dalawa ang magbabanatan sa Congress na lahat ang lumalabas sa bibig niya kasi nangalingan. Dahil sa kanila, pasensya na lang sa Isiminay, naging biktima kayo. Dahil sa inyong mga ginagawa para sa taong bayan. Nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako. Real talk ito. Pero wala na ako sa serbisyo nung lumitaw kayo eh. Wala na ako sa serbisyo nung lumitaw kasi 2014 ako nag-retard eh. Alam nyo, napakaganda ng programa ng Isiminay. Pero anong ginawa ng Congress? Pinasara. Kaya nga kami ni Captain Dado, kung totoo naman sila, ang politician natin ngayon, kung sino man ang makaupong Pangulo, kung totoo man ang inyong layunin na labanan ang korupsyon at mga tiwaling Pilipino, tiwaling nasa gobyerno, kami ang solusyon ni Captain Dado. Tandaan nyo yan. Isusugal namin ang buhay namin para sa bayan, para lang mabago ang ating bayan, especially the corruption. Okay, balik ulit tayo sa dalawa na yan. Alam nyo sa totoo lang, mula nung naupo ang Marcos regime, hindi, siguro, naobserbahan nyo, may nakikita ba kayong rally ng mga makakaliwa? Halos wala eh. Paano? Binayaran na ng administration sa aking duda. That is my opinion. Na binayaran lang, wala na. Kasi yung NPA kasi na yan, yung CPP-NPA, pera lang naman ang kanila dyan eh. Ang purpose nila eh. Opo. Kaya, Yes sir, noted po. tuloy ko lang. Kaya nandiyan pa yung NPA na yan. Maganda topic ito eh. Because I organize the vanguard of democracy is anti-corruption and anti-communism. Ako ang founder and president yan. Na ang layunin ko, mawala ang komunista sa Pilipinas, mawala ang korupsyon. Yun ang layunin ko talaga. Kaya nangarap ako na ang akala ko ganun ang layunin ni Pangulong Marcos. Kaya sa totoo lang, kaya doon ako humiwalay. Kasi hindi pala yun ang layunin nila. May mga personal interest. Katulad niyang People's Initiative. Tingnan mo sa People's Initiative, binayaran lang kami ng komunista. Nung binayaran ng komunista, wala nang kumontra sa People's Initiative. Except yung mga kumilos na mga ayaw sa mga People's Initiative na baguhin yung Constitution.
Opo. Wala sa panahon. Okay, balik tayo. Opo. Balik tayo doon sa Partido Komunista. Ang Partido Komunista, NPA, nandyan sila dahil sa pera. Hindi katotohanan na ang kanilang layunin ay para sa bayan. Kawalang yan, kasinungalingan yan. Ang layunin nila, position and money. Tanan yung NPA, hindi nagsusurrender kasi dyan sila kumikita. Opo. So yun ang problema. Okay, in fairness rin, sa isiminay na ang ating kandito si Pastor Kibuloy. Ano? Hindi ko rin nagugustuhan gaano ba ka-kriminal si Pastor Kibuloy na bigyan nyo ng pansin. Kaya nga nasabi ko sa Philippine National Police, masyado kayong sip-sip. Masyado kayong sip-sip. Nagtaas kayo ng reward 10 million para lang arestuin, mahuli si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Ano ba talaga kasalanan niya? Mabigat ba kasalanan niya compared to sa mga heinous crime? Mali. Kaya ang nangyayari, sip-sipan sa gobyerno. Opo. Pero hindi ko sinasabi na ako'y pro Duterte, anti-Marcos. Hindi. Nasa neutral kami ngayon. Opo, Pero Colonel. sinasabi ko ba, ang sentimento ko na hindi ko nagugustuhan yung pagtatrato kay Pastor Kibuloy. Hindi ko nagugustuhan yun. Kasi ang daming heinous crime, ang daming problema ng bansa na isang pastor na respeto ng ilang milyong Pilipino, and yet, binibigyan nyo ng pansin. Para ano? Pa dahil na insulto kayo? Ganon? Bibigyan nyo ng pansin. Lalo kayong, you create your enemy. Lalo nyo dinadagdagan ang kalaban. Hindi nyo matanggap na ganon ang si Pastor Kibuloy. Kasi yun ang kinagagalit ko. Ang daming problema ng bansa na hindi natin pina-priority. Opo. Pastor Kibuloy, ano ba yung mga charges sa kanya? Ha? Mga harassment o sexual harassment o ano pa man? Sa totoo lang, real talk. Lahat man sila nagkapera eh. Lahat naman nila ginusto. Mayroon lang nagsolsol, ganito. Real talk yun. Yun ang opinion ko. Opo. Kaya hindi ko magustuhan nangyari kay Pastor Kibuloy. Balik tayo. Hindi pa ako siya tapos sa Partido Komunista. Hindi pa ako tapos sa Partido Komunista eh. Bibigyan ko ng attention ito eh. Kasi dito tayo. Mga kababayan kong Pilipino, itigil na natin ang pagsusuporta sa Partido Komunista. Kasi yan isang dahilan nagpapabagsak ng ating ekonomiya. Pangalawa, kawawa yung mga bata. Kaya nga sabi ko sa anak ko nag-aaral ng law noon, anak, sabi ko, baka tayo maglaban-laban. Ha? Kasi darating ang panahon, tinan mo yung isang abogado na matay sa Bohol. Kilala ko pa naman yung ama nito kasi nasa ako ng katubig noon sa Samar. Hindi niya alam na naligawan pala siya ng Partido Komunista, namatay. Kaya sinabi ko sa anak ko, sa mga anak ko, never tayo maglaban sa anak-anak. Pero mabuti naman, nasusundan nila yung gusto kong mangyari. Okay, balik last na lang sa mga Partido Komunista. Ang Partido Komunista ay hanap buhay. Tandaan nyo ha, Partido Komunista ay hanap buhay. Mabuti na lang yung Tagum City, yung ating korte doon. Sorry. Bumigay na yung ano mo, Colonel, yung pong cellphone. Pero sir, duly noted po yung inyong pong mga komento at inyong pong mga hinuha para sa bayan. Nararamdaman po namin, Colonel, ang inyong marubdob na mga komento. Kaso nga lang, salat po tayo sa panahon, sir. Sir, maraming salamat po. We appreciate po your comments at ang paglalahad po ninyo ng kwento at ang inyong pong mga sentimiento para po sa bayan bilang pong isang retiradong opisyal ng Philippine Army. Mabuhay po kayo, sir!